The real reasons bakit sobrang traffic sa Pilipinas. Okay, real talk lang ha. Lahat tayo araw-araw nagrarant sa traffic. Pero minsan hindi natin nare-realize, hindi ito simpleng ang daming sasakyan lang. Mas malalim yung problema. Una, centralized ang buhay sa Pilipinas. Lahat ng trabaho, government offices, malls, opportunities nasa Metro Manila. Pero saan nakatira yung tao? Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal? Millions na pumapasok sa iisang lungsod every day. Parang giant funnel, pero hindi designed yung roads para sa ganung volume. Pangalawa, walang maayos na long-term urban planning. Yung road network natin, dinisenyo pa nung panahon na konti pa ang tao at halos wala pang kotse. Pero fast forward today, mas malaki na population, mas maraming buildings, mas maraming sasakyan. Yung kalsada, same pa rin. Kaya kahit anong flyover mo, wala. Band-aid lang. Pangatlo, public transport is not enough. Totoo, hindi choice ng tao magkotse. People buy cars because they don't have a choice. Trains are limited, buses kulang, jeepneys overloaded, sidewalks minsan hindi walkable. Kung maayos ang public transport, bababa ang kotse sa kalsada. Pero wala eh. Kaya lahat nagkakotse, lahat nagmomotor. Tapos sasabihin, kasalanan ng drivers. Pang-apat, enforcement konti, rules minsan para lang sa show. We have traffic laws, pero parang optional minsan. Counterflow, wrong loading, unloading, illegal parking, beat the red light, walang consequence. Yung maliit na violation nagiging malaking traffic kasi chain reaction siya. Panglima, every fix is a short-term fix. Flyover? Overpass? Skyway? Oh, nakakatulong for a while. Pero kapag dumami ulit ang tao at sasakyan, balik sa dati. Kasi walang long-term ecosystem. Railways, integrated buses, walkable streets, zoning, decentralization. And finally, we keep building for cars, not for people. Ito yung pinakaugat. Cities are supposed to be for people, hindi para maging parking lot. Pero atin, mas mataas ang priority ng sasakyan kaysa sa pedestrian at commuter. Kaya traffic becomes normal. Kasi the system is built around it. So ayan, hindi traffic ang problema, symptom lang siya. Ang totoong problema, urban planning, public transport, enforcement, and the fact na isang lugar lang ang sentro ng buong bansa. Kaya kahit anong oras ka bumiyahe, guess what? Same result, traffic. And honestly, hindi tayo dapat mag-adjust sa traffic. Dapat sistema ang nag-a-adjust sa tao. Comment na ano bang dapat solution sa traffic? Or kung ano pang gusto nyo discuss natin. Follow for more!